I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again. Good morning mga Beshwa. Ayan, shout out sa inyo. Sa mga Marcos Loyalists. Ayan, siyempre OFW and Filipinos sa buong daigdig, shout out. But anyway guys, meron tayong upload videos update. But siyempre, alam nyo naman ang problema dyan sa Negros, 'di ba? Sa Negros ba 'yan? 'Di ba nag-alboroto ito si Mount Canlaon. May nagsasabi bakit daw walang tulong. Kayo naman masyado kayong atat na atat, masyado kayong mapaghusga. Hindi nyo hinihintay yung balita. Mag-research kasi kayo. Itong mga anti-Marcos, pasaway. Puro kayo puna ng puna. Kung nakikita nyo mga kababayan, itong nasa video, ito po ay si Sap Lagdamio. Bagamat hindi natin nakita ang ating mahal na Pangulo, siyempre, siya po ang assistant to the president, 'di ba? Si Sap. So ano man ito mga kababayan, na shout out sa mga mga kababayan natin diyan sa Negros Oriental, no? At ito, ang akala nyo magpabaya si Pangulong Marcos Jr., hindi po kayo doon po kayo nagkamali. Huwag muna maghusga sa Pangulo. Kasi ang Pangulo, hindi po talaga nagpabaya yan, sa totoo lang. Real talk po tayo dito. Dahil dito mga kababayan, i-updates ko lang, no? Gusto ko lang na maiparating sa mga anti-Marcos itong mga guys, no? Yung ating mga kababayan dyan sa Negros Oriental, na kung saan si Canlaon nag-alboruto, ito. Ayan, no? Hinanap ko pa ito. Baka akala nyo kasi walang tulong ang gobyerno. Ay, sos. Magtiwala kayo sa Marcos administration kasi hindi nagpabaya yan. Nakikita nyo naman siguro kung sino yung real source natin. Ni 25 yan, no? December 20 pa nga ito. Tingnan, namigay si Pangulong Bongbong Marcos ng 60 milyong tulong pinansyal para sa mga residenteng apektado ng pag-alboruto ng Bulkan Canlaon sa Bulkang Canlaon sa Canlaon City at Negros Oriental. See? Yan bang sabihin nyo nagpabaya ang Pangulo? Masyado kayo na mapaghusga tingnan natin yung mga yung mga highlights sa mga kababayan. Ayan cheeky yan, hawak-hawak. 'Di ba? Yan po si Sap Lagdamio. Malinaw naman siguro yung sinabi ng NEET 25. Sabi nga natin, hindi po nagpabaya ang Pangulo. Always may tulong yan. Kasi hindi natin makikita doon sa mismong lugar. Kasi nga guys, busy ang Pangulo. Pag may time siya talaga, siya mismo talaga ang pumupunta. Pangulo ng bansa, yan, ang daming problemang aayusin, no? Na iniwan ng mga nakarang administrasyon. Ito pa yung mga highlights. Ayan See? Kasama ang DSWD. Kayo talaga, ayan hawak-hawak ang cheeky. Sana, hindi lang sana, for sure, no? Ayan, malaking tulong po yan, sa ating mga kababayan dyan, 60 million kamo, at least hindi nagkulang ang pamahalaang Marcos Jr. Lahat ng mga sakuna, laging on time tumulong ang Pangulo. Hindi man sa makapunta, ay siyempre, mayroon sa mga assistant, tulad ni Saf. 'Di ba? Sa Lagdamio, malaking tulong na po 'yan. Na sana po matugunan ang mga pangangailangan ng inyong mga nasasakupan, mga taga Negros, taga Canlaon. Okay? Alam na nila 'yan. So, yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Sa mga bumabati ko sa Pangulo, grabe naman kayo. Imbis magpasalamat na lang kayo at magdasal para sa safety ng ating mga kababayan dyan po sa Negros Oriental, sa Mount Canlaon na yan. So dahil dito mga kababayan, and of course kudos naman din talaga kay Pangulong Marcos Jr. Hindi talaga siya nagpabaya since na umupo siya, sa totoo lang. Kaya proud talaga tayo na mayroon tayong Pangulo na may busilak ang puso, matulungin, masipag, may malasakit sa kapwa, mapagmahal sa mamayang Pilipino at mapagmahal sa kanyang sariling bansa. So dahil dito mga kababayan, hindi lang po yan, ito pa. So ito mga kababayan, another good news po tayo. Under the Marcos administration, talaga namang Nako, grabe, tambak-tambak ang bigas mga kababayan, ha.
Sabi po dito guys ang PTV4, just in. The National Food Authority, which is ang NFA, has accomplished 95% of its buffer stocking target of or 5.661 million worth of mild rice this year. O, di ba? Di ba good news yan? Ang dami nilang stocks mga kababayan. So, ibig sabihin, pag mayroong sakuna, nangangailangan, matik na po yan. No? Hindi na mag-aatubili ang Marcos administration magdi-distribute. Ano man klaseng sakuna yan, anytime, ready na sa pagbigay ng kaukulang tulong. No? So, biro nyo yun guys 95%. Nako, grabe. Ang dami niyan mga kababayan. Sabi ko nga, plus yung mga nakumpiskang mga warehouse, punong-puno ng imported rice, malamang madadagdag na naman dyan, no? So, entayin natin ang balita na yan, maituturn over doon sa DSWD or sa NFA. Ay, nako, congratulations sa Marcos administration, ang daming stock yan mga kababayan. Hindi lang po yan, dahil ito, no, tulad na lang na Mount Canlaon, kailangan ng tulong mga kababayan. Siyempre, tulungan po ng pamahalaan yan, mabibigyan ng bigas. So, dahil para kumpleto detalyado, ito, basahin ko ito. Okay? Sabi ng NFA, bigas NFA, puro good news tayo dito, NFA ready for rice releases this holiday season. National Food Security, hindi, mali. National Food Authority Administrator, ayan mga kababayan, Larry R. Lacson assure the public that agency is ready to release NFA rice to relief-giving institutions in the occurrence of emergencies and calamities even holiday season. Administrator Lacson said this is a statement following reports of the activity of Volcan Canlaon and the monitored forecast on intertropical convergence and rain shower in most parts of the country. You see? Nagbibigay sila ng bigas sa Mount Canlaon na apektado. Not only that, siyempre, naka-ready ang NFA sa anumang klaseng sakuna. Natural. Magbibigay ng mga bigas ang pamahalaan. Siyempre, yung iba, ilalagay siguro yan sa kadiwa. Para nang sa ganun, this holiday season, makakabili sila ng mas mura. 29 pesos per kilo. Correct me if I'm wrong, guys. We have instructed our employees in the field to immediately activate our operation centers, OPSEN, in the areas affected by floods, typhoon, and other emergencies, and to open their hotlines to fast-track coordination with the relief-giving institution. Holiday season tayo ngayon, ngunit ang aming tanggapan ay laging bukas upang tagunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan kasama sa ating pagsiservisyo, ang kahandaan ng anumang oras ng pangangailangan. You see, ang NFA always ready. Okay? Dahil ang Marcos administration, napaka-organize yan guys. Ito lang ang administration na talagang bilib na bilib ako. Napaka-organize sa totoo lang, no? Ready lagi, no? Ang ating NFA sa anumang klaseng sakuna. Of course, yung Mount Canlaon, nagbigay na. NFA has intensified its palay buying strategies under the price range. Kim pricers to meet the rice relief request of the Department of Social Welfare and Development, DSWD, the local government's units, which is ang LGU, and the legislator for distribution to the affected families and individuals in calamity-stricken areas. Yan laging handa ang gobyerno. Anumang klaseng calamity yan, masunugan man, or bagyuhin ka man, or pagputok man ng bulkan, always ready. You see, the agency has accomplished 95% of its buffer stocking target this year. The current buffer stock is now 5.661
661 million bags of equivalent to mild rice. Ang dami nito. Administrator Lacson issued a standing order to its rank to closely and continuously coordinated with the local farmers and the chief executive in their area for immediate response. You see? Tapos madadagdagan pa yan dahil dito sa pinost natin na mga bigas sa warehouse diyan sa Bulacan na kinukumpiska, no? On process pa ngayon siguro, no? So malalaman natin sa takdang panahon na mailagay dyan sa bodega ng NFA at saka sa DSWD kasi wala kaukulang permit yung nakumpiskang imported na rice na yan. Ayan, madagdagan na naman. Itong mga traders ng mga hoarding, mga smuggling, ay nako, marami pa yan sa buong Pilipinas. Tingnan mo, halughugin ng BOC yan para dagdag dyan sa 5.661 million bags of equivalent mild rice. Tingnan nyo guys, itong maganda yung sa mga panahon ng mga yung mga nagdaan administration, walang ganitong mga pagkukumpiskang mga bigas, lalaki. Ito tambak yan. Kasi ang gobyerno guys, sila na mismo ang bumibili ng palay sa mga magsasaka. Kinukontrata na nila yan, no? Tapos binibili ng gobyerno sa kanila ng mahal, no? 22 to 30 per kilo ang palay. See? Sabi ko sa inyo magaling talaga ang Marcos administration. Ayan, tulad niyan, NFA Batangas boosts palay procurement. Agay. Ito pa yung mga highlights. Pakita natin. Ayan NFA Batangas boost palay procurement ahead of holiday season. Ay wow, social. Yan see? Dami. Wish ko lang talaga maibalik itong NFM para magbenta ng murang bigas. Ito kasalanan ni Digong tinanggalan niya ng karapatan magbenta ng murang bigas ang NFA sa merkado. Pasakit talaga itong mga ibang admin, kaloka. Ito naman, National Foods Authority Bulacan Branch Office. Nako, ang daming bigas ito, bes. Ayan galing. Ayan. See? Yun nga, katulad ng sinabi ko mga kababayan, ang gobyerno talaga mismo na ang bumili sa mga magsasaka na mas mahal. Kung ikumpara mo ng mga nagdaan administration, mura ang bili nila, no? So, alam nyo, mga magsasaka, nagsasalita kaya talaga sila. Ngayon daw sila nakaranas na nagbenta sila ng palay mahal, no? Kaya bawing-bawi sila guys. Masayang-masaya sila. Nagpasalamat sila sa ating mahal na Pangulo. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.